Ang kita para sa quarter na ito ay nakakatugon sa inaasahan. Ang kumpanya namin ang nangunguna sa bansa. Ang focus ng ikalawang kalahati ng taon ay makipagkompetensya sa mga pandaigdigang manlalaro. Lahat ay dahil sa iyong napakahusay na estratehiya na ang SOAR Corp ay nakamit ang mga magagandang resulta. Ibibigay namin ang lahat para tiyakin na hindi namin bibiguin ang iyong tiwala. Maaari ka nang umalis. Ang kakaiba, ang hindi aktibong class chat group, ay biglang naging aktibo muli. Cade, si Sean ay ikakasal ngayon at ikaw ay hindi dumadalo. Anong klaseng kaklase ka ba? Lahat ng ating klase ay nasa kasal ni Sean. Imposibleng hindi niya alam. Lumalabas na ang walang kwentang si Sean Judd ay ikakasal, kaya pala aktibo ang group. Pasensya na, busy ako sa trabaho. Sa tingin ko, wala akong oras. TSK. Gaano ka ba kabuzi? O, busy ka ba sa paglilinis ng mga banyo? Sa tingin ko napahiya siya dahil hindi siya nagtagumpay. Tigilan mo na ang pagpapanggap na busy. Cade, naaalala mo noong tumaya ako sa iyo na ang asawa ko ay mas maganda kaysa sa iyo? Hindi ko naaalala. Ang asawa ni Sean ay maganda at mabait. Hindi lang siya humingi ng kahit ano. Nagdala pa siya ng mga wedding gift na nagkakahalaga ng mahigit $100 milyong. Nagpapanggap ka bang may amnesia dahil napakasama ng lagay mo? Kaya hindi ka makakuha ng asawa? Baka hindi niya kayang bumili ng wedding gift. Dapat mag-ambagan tayo para tulungan siya. Cade, sana talaga makadalo ka sa kasal ko at masaksihan ang aking masayang araw. Sabi ko sa iyo, ipapakiusap ko sa asawa ko na ayusin ang trabahong paglilinis para sa iyo dahil tayo ay dating mga kaklase. Ang paglilinis ng banyo sa malaking kumpanya ay mas maganda kaysa sa paglilinis ng mga pampublikong banyo. Hindi ba iyon ang asawa ko, si Hanasot? Ano? Mr. Yale, tila ang $100 milyong na pondo na pinamamahalaan ni Mrs. Yale sa Evergreen Media ay hindi ma-account. Ano? Tiyak na dadalo ako para masaksihan ang iyong masayang araw. Mahal, babalik ako para bisitahin ang aking mga magulang. Naghanda na ako ng mga pagkain ng maaga. Kailangan mo lang painitin ito. Hintayin mo ang aking pagbabalik. May sorpresa ako para sa'yo. Isang sorpresa? Binigyan mo ako ng malaking sorpresa. Mahal, nakikinig ka ba? Naghanda ako ng sorpresa para sa iyo rin. Talaga? Mahal, magaling iyan. Mahal kita. Matagal na tayong hindi nagkita. Binabati kita. Wow, Sean. Sobrang tahimik mo naman. Nalaman lang namin na ang asawa mo ay CEO ng Evergreen Media sa araw ng kasal mo. Eksakto, ang Evergreen Media ay talagang isang subsidiary ng SOAR Corp. Iyan ay isang nangungunang kumpanya sa buong bansa. Sean, kaya mo pang mapasakamay ang isang matagumpay tulad ni Hanasot. Ang galing mo. Si Sean ay malapit nang sumali sa isang mayamang pamilya. Pakiusap, huwag kalimutan ang mga dating kaklase mo. Oh, Sean, hindi kita pinagalitan kahit noong hindi ka nakakuha ng magagandang marka sa paaralan. Iyon ay dahil alam ko na ang isang mahusay na estudyante tulad mo ay hindi dapat husgahan sa pamamagitan ng mga marka lamang. Tingnan mo, tama ako sa huli. Marami kang naabot. Hahaha. Cade, ito ang asawa ko. Siya ang CEO ng Evergreen Media. Ano? Nagsiselos ka ba? Mahal, nagsara na ang beauty salon na pinagawa mo para sa akin. Sisishin mo ba ako? Hindi kita sisisihin. Mahal, ang bait mo sa akin. Mahal, maganda ba ako? Ang asawa ko ang pinakamaganda. Mahal, gusto kong magtayo ng yoga studio. Pwede bang humingi ng $5 milyong para sa aking puhunan? Mahal, susustentuhan ko ang anumang gagawin mo. Mahal, salamat.
Mahal, ayoko nang maging sekretarya mo. Anong gusto mong gawin? Pwede ba akong maging CEO? Sasang-ayon ako sa kahit ano na hihilingin mo sa akin basta gagawin mo akong CEO ng Evergreen Media. Sasangayon ka sa kahit ano? Sigurado ka? Ang kulit mo talaga. Laging gusto ni Hannah Sut na magtayo ng matagumpay na karera pagkatapos pakasalan ako. Pero lahat ng ginawa niya ay nauwi sa pagkabigo. Ibinigay ko ang subsidiary ng SOAR Corp, ang Evergreen Media, sa kanya para pamahalaan. Kaya siya ang CEO ng kumpanyang iyon. Kinakausap ka ni Sean. Bingi ka ba? Malamang, hindi pa siya nakakita ng ganito kagandang babae tulad ng asawa ni Sean. Kaya siya nagseselos. Kaya nauutal. Ako? Magsiselo sa kanya? Haha. Ang selos ay karaniwang damdamin ng tao. Sino ba ang may asawang kasing galing ng akin? Hahaha. Hoy, tingnan nyo. Limitadong edisyon ng Porsche. Malamang nagkakahalaga iyan ng ilang milyong dolyar. Kaninong kotse iyan? Cade, ito ba? Talaga bang kotse mo ito? Mukhang maganda. Ang takbo ng buhay mo nitong mga nakaraang taon. Bakit hindi mo ako binati? Dapat nating panatilihin ang ating relasyon. Sinasabi mong kotse mo yan? Peke. Malamang ni-rent mo lang yan. Kaya pala dumalo ka sa kasal. Nandito ka para magyabang. Sapat ba ang buwan ng sweldo mo para sa araw-araw na renta ng kotse na yan? May mga taong gustong-gusto magpanggap na mas mayaman o mas may kakayahan kaysa sa totoo. Hindi ka magiging kasing yaman ng asawa ni Sean kahit magpanggap ka pa. Mahirap bang aminin ang kahusayan ng iba? Sulit ba na magrenta ng kotse para lang sa maliit na pagnanasang magkumpara? Muntik mo na akong maloko. Akin talaga itong kotse. Buwisit, kotse iyan ng asawa ko. Ano? Matagal na akong naghinala na may ibang lalaki ang asawa ko. Hindi ko inaasahan na ito'y walang kwentang basura. Wow, wala kang kahihiyan. Paano mo nagawang gamitin ang sasakyan ng asawa ko para dumalo sa kasal ko? Sinasadya mo bang asarin ang lehitimong asawa? Sean, sasakyan ba talaga iyon ng asawa mo? Walang duda dito. Tingnan mong mabuti. Tingnan mo ang mga litratong ito. Talagang sasakyan ng asawa ni Sean. Si Cade ay walang duda ang kalaguyo niya. Kaya pala siya ay nawala ng maraming taon. Naging maninira siya ng pamilya. Di ako makapaniwala na dati akong may crush sa kanya noong paaralan. Lalaki siya, pero pinili niyang maging mangaagaw ng asawa. Nakakadiri! Eyo! Ang ilang tao mukhang disente sa panlabas, pero sila ay talagang kasuklam-suklam sa totoo. Eksakto. Naglakas loob ka pang gamitin ang sasakyan para asarin ang lehitimong asawa. Sa tingin ko, selos ka lang kay Sean. Nandito ka para sirain ang kasal. Cade Yale, huwag mong sabihin kanino man. Naguro mo ako. Wala akong estudyante na kasing bulok ng pagkatao mo. Sinaktan mo ako bago pa man maliwanag ang sitwasyon. Wala ka talagang batas. Ano naman kung sinaktan ka ni Sean? Ginagawa ni Sean ang gusto niya. Tanggapin mo na. Ang isang mang-aagaw dapat saktan. Ang isang bagay na pinakaayaw ko sa buhay ay ang mang-aagaw ng asawa. Lalo na ang mga mang-aagaw na umaasa sa babae dapat parusahan ng higit pa. Malalaman mo sa lalong madaling panahon kung gaano ka-ironic ang mga salitang ito. Basura, ninakaw mo ang asawa ko at nagsasarkastic ka pa rin. Ang pag-iisip lang sa iyo, isang lalaking alila na nagmamaneho ng kotse ng asawa ko ay nakakadiri. Ako. Si
Sean ay itinuturing na ang may-ari ng Evergreen Media. Hindi natin pwedeng hayaan siyang mabuli ng isang kasuklam-suklam na lalaking alila. Wasakin ang kotse! Wasakin! 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 Sana maging diretso ka gaya ngayon. Pagdating sa kompensasyon mamaya, Sean, tingnan mo. Maraming kayamanan sa loob. Tingnan. Siya ay isang kasuklam-suklam na lalaking alila na umaasa sa mga babae para sa pera at mahilig siya mangolekta ng mga bagay. Tigilan mo ang pagpapanggap na sopistikado. mas mahal ang mga ito kaysa sa kotse. Lalo na itong painting, hindi mo ito kayang bilhin. Talaga. Bong, ang basura lang tulad mo ay ituturing itong basura bilang kayamanan. Basura kang. Nararapat lang mangolekta ng basura. Wag, tigil. Ang painting na ito ay mukhang isang tunay na gawa ni Ben Stone. Narinig ko ang starting price sa auction ay 300 million na. Ano? 300 milyon? $300 milyon. Ano kung $300 milyong yan? Perang asawa ko pa rin yan. Ang pera ng asawa ko ay akin naman. Walang problema sa pagsira ng sarili kong gamit. Wasakin lahat. Ang galing talaga ni Sean. Wasakin lahat. Dalhin ang mga tauhan natin sa loob ng 10 minuto. Bakit ka nangangahas tumawag ng tulong? Isa kang walang hiyang lalaking laruan. Tigilan mo na ang pagpapanggap na may hiya ka. Balak mo bang tawagan isang grupo ng mayayamang babae? Ha? Nakakahumaling ka sa pagpapanggap na hindi mo kung ano ka. Magkaklase tayong lahat. Alam ng lahat ang halaga mo. Cade, basurahan ka ba noong nakaraang buhay? Puro ka basura. Babayaran ninyo lahat ito. Sean, may lakas pa siyang manakot sa atin. Talaga? Gusto kong makita kung paano tayo magbabayad ng kapalit. Ang mamahal ng kwintas na ito. Malamang binili iyan ng asawa ko para sa iyo. Ibalik mo sa akin. Wow, sobrang kabado mo. Tiyak na napakahalaga niyan. Diyos, maawa ka. Pakisuyo, gisingin mo ang anak kong si Cade mula sa pagkakoma. 6 na taong gulang pa lang siya. Hindi siya pwedeng maging gulay. Diyos, nakikiusap ako sa iyo. Masaya kong ipagpapalit ang buhay ko para magising ang anak ko. Inialay ng nanay ko ang buhay niya para makuha iyan para sa akin. Hindi ko sila pwedeng hayaan na sirain iyan. Hindi ito mahalaga, pero malaki ang kahulugan nito sa akin. Lalo ko pa itong dapat sirain. Dahil malaki ang kahulugan nito para sa iyo. Wasakin. Wasakin! Wasakin. Wasakin! Wasakin. Hindi! Bastardo! Wawakasan ko ang buhay mo!
Ang lakas ng loob mo saktan ako. Gulpiin ninyo siya. Ang lakas ng loob mo saktan si Sean, mukhang gusto mong mamatay. Hindi mo kailangang masyadong magalit sa isang murang kwintas. Pinalo mo pa si Sean hanggang sa duguan. Bubugbugin kita hanggang mamatay. Talagang walang hiya ka. Inakit mo ang asawa niya at sinaktan mo pa siya. Kadustaan ka ng lipunan. Sumusumpa ako. Lahat kayo ay magsisisi dito. Hoy, ang lakas ng loob mo na takutin si Sean. Sino ka ba sa akala mo? Akala niya mas magaling siya sa atin dahil siya ang top student. Anong silbi ng pagiging top student? Basura lang siya na kailangan umasa sa babae para mabuhay. Napunta ka pa sa pag-asa sa asawa ng kaklase. Hindi ka ba nahihiya? Ako sana ay, nagpakamatay na kung ako sa'yo. Pa, Gusto mo kaming magsisi? Sige. Gusto kong makita kung paanong basura na tulad mo ay magagawa na magparamdam sa akin ng pagsisisi. Ha ha ha. Wow. Mahal, ang ganda mo ngayon. Isang biyaya na mapangasawa ka. Ang galing mo magsalita. Wow, ano? Ang daming pera. Siya si Miss Sot ng Evergreen Media. Sean, asawa mo ba siya? Talagang isa siyang kumpiyansa na CEO. Ang sobrang ingrande ng kanyang pagpasok sa kasal. Ang regalong ito sa kasal ay wala pang katulad. oh my God. Siya ay maganda, mayaman, at mapagbigay. Kaya naman basurang iyon ay sabik maging lalaki niya. Sean, talagang pinagpala ka. Hindi ko man lang manggahas na mangarap na makasama ang isang kasing ganda niya. Gusto mo ba ang regalo ko sa kasal na 5.6 bilyong piso? Mahal, ikaw ang pinakamagandang asawa sa mundo. Oh, ito ang mga kaklase ko. Haha, kumusta? Ginang Sot. Mayroon akong maliit na kumpanya ng advertising. Maaari mo akong kontakin kung sakaling kailanganin mo ang aking serbisyo. Oh, MS Suit. MS Suit. Kilala ko si Sean ng higit sa isang dekada. Lagi kitang hinahangaan. Handa akong matuto kung mayroong anumang angkop na posisyon sa Evergreen Media. Mesut, ako. Mukhang totoong gawa ito ni Ben Stone. Naalala ko si Kate, binili ito noong nakaraang linggo. Saan galing iyon? Makikipag-usap ako kay Hana tungkol sa maninira ng tahanan kapag tapos na ang kasal. Hindi ko alam kung sino ang nagtapon ng basurang ito. Basura? Ano yan? Mukhang pamilyar iyon. Hana. Oh, mahal kong manugang. Narito ka na sa wakas. Tingnan mo kung gaano siya kaganda. Wow, ang ating mga ninuno ay pinagpapala tayo. Ha ha ha. Ano ang sasakyan na yan? Bakit ka pa nag-abala sa lumang sasakyan na yan? Bilisan mo. Ang kasal ay magsisimula na. Dapat kang maghanda. Maraming kamag-anak na naghihintay sa iyo. Mahal, pasok na tayo sa loob. Tara na. Si. Tumigil ka dyan. Oh? ano? Bakit nandito ang mga pulis? Nakatanggap kami ng ulat na may mga taong nagdudulot ng gulo at sinadyang pananakit. Sino ang salarin? Sino ang salarin? Anong nangyayari? Ah? Ang mga kaklase ko ay tumutulong sa akin na turuan ng leksyon ang isang manloloko. Isang manloloko? Alam mo, ikaw lang ang mahal ko. Hinding-hindi kita lolokohin. Si.
Mali yata ako. Pero kahit hindi siya ang iyong kasintahan, bastos pa rin siya na nandito para sirain ang kasalan. Tama lang naturuan natin siya ng leksyon. Ang lalaking ito ay naghahambing sa sarili kay Sean mula noong high school. Hindi niya kayang makita si Sean na mas maayos ang lagay kaysa sa kanya. Si Sean ay mabait para imbitahan siya sa kasalan. Pero pumunta siya at nagdulot agad ng gulo. Oo, palagi niyang hinahamon si Sean. Nakipag-away lang kami sa kanya dahil sobrang yabang niya. Mahal ko, Sean, talagang sineseryoso ang kasal mo. Ang iyong dignidad mawawala kung hindi natin turuan ng leksyon ang manggugulo. Dapat wala problema sa pagtuturo ng leksyon sa nang-aapi dahil ginawa niya ng masama si Sean. Akala ko tumawag ka ng tulong, pero pulis pala ang tinawagan mo. Ikaw pa rin ay duwag pa rin. Ginoo, siya ang nagsimulang gumulo sa kasal ko. Ginawa lang namin ito dahil wala kaming ibang pagpipilian. Ano ba talaga ang nangyayari? Sumama ka sa akin para sa investigasyon. Ano? Imposible. Hindi ako sasama. Ikakasal ako ngayon. Ayokong pumunta sa kulungan. Mahal, ikaw ang CEO ng Evergreen Media. Marami kang kakilala. Mangyaring kausapin ang mga pulis. Oo, MS, Suit, ikaw ay isang mahalagang tao. Siguradong, nire-respeto ka nila. Oo, Miss Soot. Ikaw at si Sean ay ikakasal ngayon. Hindi maganda sa reputasyon mo kung dadalhin tayo at kumalat ang balita. Mahal, tama siya. Sir, ako ang punong ehekutibong opisyal ng Evergreen Media, Hannah Soot. Kilala ko ang superior mo. Pwede ba nating i-let go ito? Binugbog mo ang isang tao sa publiko. Hindi mahalaga kung sino ang kakilala mo. Bukod dito, wala akong magawa sa kung magiging maayos. Ang kasal mo, maliban kung mapatawad ka ng biktima at hindi sila magsampa ng kaso. Madali lang yon. Hindi ako naniniwala na may maglalakas loob na kalabanin ako. Nasaan ang lalaking sinuntok mo? Yan ang basura. Huwag mo siyang tingnan. Malas ang makakita ng dugo sa ganitong masayang araw. Hindi mo siya pwedeng tingnan. Ikaw ba ang kaklase na laging nang-aapi kay Sean? Ako ay... Wala akong pakialam kung sino ka. Kailangan mo lang malaman na asawa ni Sean ay ang CEO ng Evergreen Media. Hindi mo kaya makipag-away sa akin. Sa tamang karapatan, dapat kang parusahan sa pananakot mo kay Sean. Gayunpaman, ito ay naayos na dahil natuto ka na rin ng leksyon. Mayroon ka bang pagtutol? Hindi ka ba nasisiyahan? Hindi siya nasisiyahan. Papaluin namin siya hanggang magbago ang isip niya. Hahaha. Nagbibiro lang ako. Kasal ko ngayon. Ayokong magdulot ng gulo. Paano ito? Maliit lang ang gasgas mo. Babayaran kita. Ito ay dapat tanggapin. Malalaman mo kung ito ay tanggap o hindi kung lumingon ka at titingin. Boses niya ay pamilyar. Ay nako, huwag kang tumingin sa dugo sa araw ng kasal mo. Kung hindi, magdudulot ito ng komplikasyon sa hinaharap. Galing ito sa lumang kasabihan. Dapat kang magpasalamat hindi ka namin pinatay sa kakabugbog. Huwag kang magkunwaring inosente pagkatapos mong kumamada. Sa tingin mo ba, ikaw pa rin ang nangungunang estudyante na pinupuri ng lahat ng nasa paaralan? Ituring mong swerte ka na si MS, Suit ay handang, bayaran ka. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Tumayo ka na ngayon din at humingi ng tawad kay Miss Soot. Mr. Hood, malamang natatawa siya ng palihim ngayon. Ang pabor ni Mr. Soot ang pinakamalaking gantimpala na matatanggap niya sa buong buhay niya. Sa tingin mo ba talaga na pareho silang makakatulong sa iyo? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kailangan pa rin silang maging magalang sa asawa ko, kahit na ang kanilang supervisor ay nandito. Hoy, ikaw, sinusubukan mo pa ba na mangikil sa amin sa harap ng mga pulis? Maniwala ka o hindi, ang manugang kong babae ay maaaring magpabilanggo sa iyo sa isang tawag lang sa telepono. Naging napakamalumanay ko sa iyo kahit na binubuli mo si Sean. Pinapayuhan kita na huwag mong subukin ang iyong kapalaran. Kung hindi, hindi ako magiging mabait sa iyo sa pagsira sa kasal ko. Hannah Soot, napakawalang hiya mo. Lumingon ka at tingnan mo kung sino ako. Kabe. Ito ang kotse ni Mr. Yale.
Ito na ang pagkakataon ko para makakuha ng permanenteng posisyon. Aray, Ayos ka lang ba? Pupunta tayo sa ospital. ayos lang ako. Hindi ko kailangang pumunta sa ospital. Aray. Pasensya na, pasensya na. Ikaw pala. Itong intern, si Hana Sut, ay hindi maganda ang pagganap. Nakasakit pa siya sa iyo. Sisibakin ko siya agad. Gawin mo siyang permanenteng empleyado. Aray? Gago! Ang tapang mo namang mangharas sa akin? Hindi ko ginawa. Huwag mong tanggihan. Hindi lang ako hinawakan mo. Kinurot mo pa ako ng napakalakas. Mukha siyang disente. Pero, pervert pala siya. Ang kapal ng mukha. Hindi kita hinaras. Pwede mong tingnan ang CCTV kung hindi ka naniniwala sa akin. Wala tayo sa sakop ng surveillance. Naplano na niya ang kanyang galaw. Alam niyang ito ay blind spot. Pupunta tayo sa istasyon ng pulis. Sigil! Kanina, nagre-record ako ng sarili ko. Na-record ko lahat. Ikaw pala? Salamat. Walang problema. Hana Sut, ngayon ko lang napagtanto na ang lahat ay isang maingat na binalak na bitag na ginawa mo, nakakasama ng loob at katawa-tawa. KDL, sino ka ba para tawagin ang asawa ko sa kanyang unang pangalan? Ako'y basura. Cade, hindi mo pwedeng gawin ang kahit anong gusto mo dahil lang handang bayaran ka ni MS Sut. Sinasabi ko sa'yo, wala kang halaga kay MS Sut kung hindi dahil kay Sean. Eksakto. Isang walang hiya na tulad mo ay hindi karapat-dapat makipag-usap kay Miss Sot. Akala mo kaya mong gawin ang kahit anong gusto mo dahil kaklase ka ni Sean? Tingnan mo ang sarili mo sa salamin at alamin kung anong klaseng tao ka. Talaga bang magkakagulo ka sa aking anak kasal? Akala niyo ba na ang mga Judd ay madaling bulihin? Cade, inuutusan kita na humingi ng tawad kay Miss Sut. Hana Sut, narinig mo ang lahat. Ano sa palagay mo? Kailangan ko bang humingi ng tawad? Natanggap ko na ang regalo mo. Paano ang regalo ko sa iyo? Gusto mo ba ito? Paano mo nagawang takutin ang asawa ko? Papatayin kita kahit narito ang mga Diyos. Bakit mo ako sinampal? Basura lang siya. Tumahimik ka. Sean, huwag mo siyang saktan sa harap ng lahat. Gusto mo bang makulong? Pinoprotektahan ka ni Hana. Bobong bata ka. Tinakot mo ako. Akala ko talaga, sinampal ni MS Sut si Sean para sa basurang ito. Pinoprotektahan lang niya si Sean. Tiyak iyon. Kung hindi, paano kaya tiniis ni Miss? Suot na saktan si Sean? Mahal, dapat sinabi mo sa akin kanina. Muntik ko nang isipin na may uri ng relasyon sa basurang ito. Hindi ko sinabi. Bakit mo? Ikaw ay... Siya ay... Talagang siya ay iyong boy toy. Imposible. Si Cade ba talaga? Boy toy ni MS Sut? Imposible yun. Imposible. Kahit na siya ay hindi niya masasaktan ng asawa niya para lang sa isang boy toy. Wow. Paano naging maninira ng pamilya ang isang lalaking tulad mo? Wala kang hiya. Siguradong naengkanto mo ang aking manugang na babae. Bubugbugin kita hanggang mamatay. Hana Sut, sabihin mo sa kanila kung sino talaga ang maninira ng pamilya. Mahal, mali ako. Ano? Ano? Ano ang tawag ni MS Sut kay Cade? Tinawag niya siyang mahal. Anong nangyayari? Hana Suot, asawa mo ako. Mahal, mali ako. Ako. Mahal, araw ng kasal natin ngayon. Paano mo matatawag ang iyong boy toy? Na mahal sa harap ko. Sa tingin mo ba invisible ako? Tumahimik ka. Sige, tatahimik ako. Naniwala ako nang sabihin mo na ikaw lang ang mahal ko. Pumayag ako nang gusto mo lang magparehistro ng kasal natin pagkatapos ng kasal.
Pero ikaw tinawag mo siyang mahal sa harap ng lahat. Ipaliwanag mo sa akin. Tigilan mo na ang pagsasalita. Pakiusap. Nakalimutan mo ba na magkaibigan tayo mula pagkabata? Gusto mo ba talagang sirain ako? Bakit ko gustong sirain ka? Mahal na mahal kita para gawin iyon. Mahal, mali ako. Patawarin mo ang aking pagiging makasarili ngayon, sige? Ang pagiging makasarili mo? Natanto ko lang na napakawalang hiya mo. Sandali, nalilito ako. Si Cade ba ang sumisira ng mag-asawa o hindi? Nakita mo na ba ang isang tao na nananakit ng kanilang sugar mommy? Kung si MS, Sot ay asawa ni Cade, ibig sabihin ba si Sean ang sumisira ng mag-asawa? Ano naman kung si Sean ang sumisira? Ang katotohanang nandaya si Miss Sot ay nagpapakita na ang walang silbing taong iyon ay basura. Ang walang silbing lalaki ay hindi karapat-dapat sa tunay na pag-ibig. Mahal, mali ako. Patawarin mo ako, sige? Mahal na mahal kita. Mahal, maniwala ka sa akin. Aayusin ko ng maayos ang bagay na ito. Sumusumpa ako. Hindi ko na ito gagawin sa hinaharap. Hana Sot, ano ang ginagawa mo? Maaaring siya ang asawa mo. Pero ikaw ang CEO ng Evergreen Media. Kailangan mo ba siyang tratuhin ng ganito? Ano ba ang halaga niya? Dahil lahat ng meron si Hana Sut ay ibinigay ng chairman. JA 6565 969699. Lahat ng mayroon si Hana Sut ay galing sa chairman. Sila ba ang mga katulong na tinawag ni Cade? Ano? Ano ang gagawin natin ngayon? Salamat sa inyong dalawa. Hindi mo kailangang magpasalamat. Tungkulin namin iyon. Kami na ang bahala sa iba pa. Huwag kang mag-alala. Susundin namin ang batas. Iyon ang pinakamabuti. Naiintindihan ko na ngayon. Ang mga taong ito ay galing sa Soar Corp. Ano? Narinig mo siya. Lahat ng mayroon si Miss Sot ay galing sa chairman. Ipinapakita niyon na si Miss Sot ay pinahahalagahan ng chairman ng Soar Corp. Ang pinag-uusapan natin ay ang chairman ng Soar Corp. Siya ay isang prominenteng tao, kahit sa international stage. Ibig bang sabihin, sinuportahan ng Soar Corp si MS, Sot? Ano pa kaya? Para bang susuportahan nila ang basurang iyon? May relasyon pala si Hana sa chairman ng Soar Corp. Mapapatawad ko siya sa pagiging may asawa na dati. Ito ay hindi mabilang na yaman. Mahal, ang chairman ng Soar Corp ay nagpadala ng kanyang mga tao rito. Hindi mo kailangan maging masyadong sunod-sunuran sa kanya. Papatawarin kita kung pumayag ka sa publiko na hiwalayan ang basurang ito. Cade, mas mabuting ikaw na ang mag-umpisa ng diborsyo. Baka may paraan pa. Diborsyo? Magandang ideya iyan. Ano sa palagay mo? Mahal, bakit ka lumuluhod sa kanya? Sinusuportahan ka ng Soar Corp. Hindi mo kailangang mag-alala. Tumayo ka. Mahal, Siya ang asawa mo, hindi ako. Tama. Ako ang asawa mo. umalis ka. Mahal, nagkamali ako. Pakiusap, huwag mo akong hiwalayan. Huwag mo akong hiwalayan. Miss Shaw, itong basura ay napakawalang hiya. Naglakas loob siyang gumawa ng eksena sa kasal ni Miss Sut at pinilit pa siyang lumuhod. May dahilan ako para maniwala na matagal na niya itong inaabuso. Kailangan mong tulungan si Miss Sut. Oo, tama yan. MS, Shaw. Si Cade ay talagang may tendensyang marahas. Tama iyan. Dati siyang estudyante ko. Alam ko kung anong klaseng tao siya. Siya ay simpleng isang kahihiyan sa lipunan. Aw, Miss Shaw, ang aking manugang na babae ay nag-alay ng marami sa Soar Corp para lang mabuli ng isang gago sa huli. Hindi maaaring balewalain ng Soar Corp ito. Lahat tumayo ng maayos. Si, Mr. Yale, ano ang tawag nila sa kanya? Mr. Yale, Ano ang tawag nila sa kanya? Mr. Yale? Mr. Yale, pasensya na at late ako. Hindi ko sana masasaksihan ang pag-uugali ng mga dati kong kaklase kung nandito ka kanina. Hindi ko malalaman na si Hana Sut ay nagbigay sa akin ng napakalaking sorpresa. mahal, paano siya magiging chairman ng Soar Corp? Tiyak na nagkakamali ka. Mahal, sabihin mo sa kanila na siya ay walang kwenta mong asawa. Mahal, mali ako. Ano ang pagkakamali mo? Hindi ako dapat nag-iisip.
Tungkol sa kaibigan kong noong bata pa, na si Sean, pagkatapos kitang pakasalan. Hindi ko dapat siya pinakasalan ng lihim sa'yo. Mali talaga ako. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Cade, ibig kong sabihin, Mr. Yale, hindi namin alam na ikaw ang chairman ng SOAR Corp. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Tunay nga. Walang paraan na sana kami ginalaw ka kung alam namin ang iyong pagkakakilanlan ng maaga. Cade, alam ko na ikaw ay isang taong hindi mahilig magpakitang tao at napaka-low-key noong nasa paaralan pa tayo. Tama pala ako. Cade, lahat ng ginawa namin ay hindi sinasadya. Paano ito? Babawi kami para sa mga pinsalang nagawa. Siya. Magkano ang halaga ng pagkawala? Kabuuang 600 million. Ano? Nagkamali ka ba sa kalkula? Oo, tiyak na nagkamali ka. Sino ang magdadrive na may $600 milyon sa kotse? Eksakto. Tiyak na nagkakamali ka. Cade, mali ang ginawa nila at dapat silang parusahan. Pero hindi ito biro. Tatakutin mo sila. Eksakto, Mr. Hood ay tama. Dapat tayong parusahan. Mr. Yale, paano ito? Parusahan ko ang sarili ko ng 3 inom mamaya. Ano sa tingin mo? Si Mr. Yale ay nakakatawa pa rin tulad noong nasa paaralan. Hahaha. Hindi ako umiinom. Pero tanggap ko ang parusa. Parusahan ang sarili ng alak? Walang ganyang kabutihan sa mundong ito. Cade, mga kaklase mo sila. Dapat kang mag-move on dahil umamin na sila ng kanilang pagkakamali. Pwede mong akuin ang buong responsibilidad para sa di 500 milyon dahil sobrang mapagpakumbaba ka. Salamat, Mr. Hood. Salamat. Wala akong pera. Bukod pa riyan, ang halaga ay biro lang. Mukha ba akong nagbibiro? Cade, ang pinakamahal na bagay na nawala mo ay itong Porsche. 23 milyong dolyar lang iyon. Hihingi ka agad ng 600 milyon. Niloloko mo lang kami. Miss Shaw, ipakita mo sa kanila ang listahan. Ang limitadong edisyong Porsche ay nagkakahalaga ng 12 milyong dolyar. Ang orihinal na painting ni Ben Stone ay nagkakahalaga ng 350 milyong dolyar. Ang antigong asul at puting garapon ay nagkakahalaga ng 230 milyong dolyar. Ang iba pang maliliit na kayamanan ay nagkakahalaga ng 6 milyong dolyar. Ang kabuuan ay 600 milyong dolyar. 600 milyong dolyar? Talaga naming sinira ang 600 milyong dolyar. Hindi ako makakabayad nito sa 8 buhay. Ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin natin ngayon? Sean, ginawa namin ito para sa'yo. Oo. Sean, nahihirapan tayo dahil tinutulungan ka namin. Kailangan mong panagutan ito. Pusang loob mong ginawa ito. Bakit ako dapat managot? Hindi ka makatwiran. Sean, ano ang ibig mong sabihin? Ito ay 600 milyong dolyar. Hindi namin mababayaran ang utang. Sean Judd, tumayo kami para sa iyo. Ngunit wala kang pakialam sa amin. Huwag mo kaming sisihin sa pagsalungat sa iyo. Sinta, naku. Ano ang ginagawa mo? Hindi pa rin ako makabayad kahit patayin mo ako sa pambubugbog. Wala kang ganoong kalaking pera. Ngunit ang iyong kasintahan ay mayroon. Eksakto. Hanapin mo ang iyong kasintahan. Medyo walang hiya ka. Paanong nang-ahas kang nakawin ng kasintahan ni Mr. Yale? Ikaw ay isang walang hiyang scum. Mahal, ibig kong sabihin, Miss Sot, pakisagip ako alang-alang sa ating pagkakaibigan noong bata pa tayo. Ano? Sino ang magliligtas sa akin? Hindi ito mangyayari kung hindi mo ipilit ang pagkakaroon ng kasal na ito para magpasikat. Naipasok mo ako sa gulo. Wisit, lalaban ako sa'yo kung maglakas loob kang sakta ng anak ko. Mr. Yale, ang babaeng ito ay isang buwisit. Wala itong kinalaman kay Sean. Sean, bilisan mo at magmakaawa kay Mr. Yale. Kayo naman ay kaklase niya. Tama, magkaklase tayo. Mahal kong kaibigan, siya ang unang nangakit sa akin. Hindi ko alam na asawa mo siya. Ako rin ay biktima. Ang mga sumisira ng pamilya ng iba, itinuturing ang sarili bilang biktima. Tama ba ako? Ikaw na maninira ng tahanan? What? Kasalanan ko lahat. Mali ako. Mahal kong kaibigan, huwag kang magalit.
Mr. Yale, ikaw ay isang matalinong tao. Tiyak na hindi mo ito ibibilang laban sa amin. Ano ang nagpapasiguro sa iyo? Mr. Yale, magkaklase naman tayo. Hindi kailangan na puntiryahin mo kami. Dahil napakayaman mo. Oo, isang hindi pagkakaunawaan lamang ito. Mas mabuti kung linawin na lang natin ang sitwasyon. Ilang taon na tayong magkaklase. Hindi mo kailangang ipitin kami sa sulok. Oo, Oh, mahal kong kaibigan, mukhang hindi ka naman nasaktan din. Dapat mong kalimutan na ito. Sinira lang namin ang kotse mo at ilan sa iyong mga koleksyon. Ikaw ay chairman ng SOAR Corp. Hindi ka naman magiging maliit para makipagtalo sa amin dahil sa maliit na halaga ng pera. Cade, dapat mong hayaan na itong bagay na ito. Lahat kayo mukhang matuwid. Sa tingin ninyo dapat kong sisihin ang sarili dahil mayaman ako. Sinusubukan ninyo akong pag-guilty. Miss Shaw, ipaalam sa aming legal team. Ang may pera ay dapat magbayad. Ang walang pera, dapat makulong. huwag mong gawin yan. Bata pa ako, hindi ako pwedeng makulong. Ang fiancé ko ay nagtatrabaho sa isang ahensya ng gobyerno. Tiyak na makikipaghiwalay siya sa akin kapag nakulong ako. Hindi pa matatag ang kumpanya ko, Mr. Yale. Malapit na akong magretiro. Gusto ko ng stable sa pagtanda. Sinabi ko na sa inyo na hindi ninyo kaya magbayad. Huli na para magsisi. B****, kasalanan mo ito. Kasalanan mo. Ikaw ang sumisira ng pamilya, pero iba ang sinisisi mo. Dapat kang mamatay. Sean Judd, kasalanan mo ito. Pananagutan mo ito. Ikaw mismo ang magbayad ng utang. Kayo ang nag-udyo. Kaya lumaki ang gulo. Sinipsip ninyo ako noong umaangat ako. Ngayon ay tinalikuran ninyo ako. Tumahimik kayong lahat. Makukulong kayo kung hindi kayo makabayad. Ikaw, Sean Judd, hindi ka exempted. Oh, hindi na tayo dapat magkita pa. Sa hinaharap. Mahal, pwedeng ako na ang bahala. Ako na ang aasikaso. Tiyak na bibigyan kita ng kasiyasyang sagot. Hindi na ako magiging CEO. Magiging may bahay na lang ako. Itutuon ko ang sarili ko sa pag-aalaga sa iyo, okay? Arg, Sana all. Tapos na ang usapin nila. Ikaw naman ngayon. mahal, maaari nating ayusin ito sa likod ng mga saradong pinto. Huwag nating ilantad ang ating mga problema sa publiko. Alam mo pala ang kahihiyan. Wala akong pakialam sa sarili ko. Ang pinakamahalaga ay na ikaw ang chairman ng SOAR Corp. Ang mga kahihinatnan ay hindi maisip kung lumabas ang bagay na ito at makakaapekto sa reputasyon ng kumpanya. Mahal, gusto ko talagang maging mabuti sa iyo. Sumusumpa ako. Wala akong ginawa na makasama sa iyo maliban sa pagkakamali kay Sean Judd. Isang pagkakamali lang? Arg, Wala kang halaga. Hindi mo maaapektuhan ang operasyon ng kumpanya. Huwag mong masyadong mataas ang tingin sa iyong sarili. Cade Yale. Lumalabas na lagi pala akong hindi mahalaga sa iyo. Nasayang ko ang aking pagsisikap na alagaan ka araw-araw. Hindi mo ako patatawarin kahit na inalagaan kita araw at gabi. Nagjo-jogging ka tuwing umaga. Nagbibisikleta ka sa gabi. Miss Shaw, may report tungkol sa mga kahina-hinalang tao na nakikilala mo. Kaya ito ang tinatawag mong pagsisikap. Inimbestigahan mo ba ako? Nasaan ang tiwala natin sa isa't isa? Haumanhin. Wala na tayong relasyon sa isa't isa simula ngayon. Narito ang kasunduan sa diborsyo. Pirmahan mo. Pirmahan mo. Hindi pwede. Hindi ako pipirma. Hindi ako pipirma. Wala kang choice. Hindi ako pipirma. Mahal, maaari kong ipaliwanag. Nakikiusap ako. Alam kong mali ako. Mangyaring bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ikaw ang may gawa nito sa sarili mo. Hindi ako pipirma. Hindi ako pipirma. Hahaha. Wala na ang kasunduan. Hahaha. Mahal, magkaayos tayo. Umuwi na tayo, di ba? Pwede mo itong punitin. Marami pa akong kopya. Matatapos pa rin ang kasal na ito kahit walang kasunduan. Mahal, mali ako. Pakiusap. Huwag mo akong hiwalayan. Cade Yale. Kasal tayo. Kailangan mo bang maging napakawalang puso? Ikaw ang may gawa nito sa sarili mo. Magkasama kaming lumaki ni Sean. Itinago ko lang. Ang pagmamahal ko sa kanya para sa iyo. Kasal lang kami.
nang hindi nagparehistro ng aming kasal. Wala akong ginawang mali. Hindi ko lang makalimutan ang aking inosenteng unang pag-ibig. Kung mali ito, ibig sabihin ba may kasalanan ka rin? Mahal? Magbalikan tayo, di ba? Makukuha mo ang kalahati ng mga ari-arian kung hiwalayan mo siya. Bakit hindi ka pipirma? Bobo ka ba? Kalahati? Kalahati lang? Ang mga ari-arian ay mahahati sa kalahati pagkatapos ng kasal. Ang market value ng SOAR Corp ay $1 trilyong. Makukuha mo ang $500 bilyong. Pagkatapos mong pirmahan ang kasunduan sa diborsyo. Hiwalayan mo na siya. At pakasalan mo ako. Wala akong pakialam kung magjo-jogging ka kasama ang iba sa umaga o magbisikleta kasama ang iba sa gabi. Kaya ko pang mag-organize ng grupo ng mga lalaki para mag-camping kasama mo sa ilang. Talaga? May kaibigan akong abogado. Siya ang humawak ng kasong diborsyo noong nakaraang buwan. Ang babae ay nakatanggap ng 70% ng mga ari-arian. Tama iyan. Isang kaibigan ko ay kamakailan lang nagdiborsyo. Nakatanggap siya ng kalahati ng mga ari-arian. Masaya na siya ngayon. Hahaha. Ikaw ay talagang tanga kung hindi mo ito pipirmahan. Pipirmahan ko. Miss Shaw, ang mga ari-arian ay dapat hatiin ngayon. Anong sinabi mo? Sinabi ko, Hoy! Ngayon ay magkasama kayo sa posisyon ng chairman sa SOAR Corp. Huwag kang makipag-usap sa isang sekretarya. Ibinababa mo ang sarili mo. tama ka. Cade, ilipat ang $500 bilyong sa account ko ngayong hapon. Kung hindi magkikita tayo sa korte. $500 bilyong? Oh, hindi mo ba alam na ang mga ari-arian ng mag-asawa ay nahahati sa kalahati pagkatapos ng diborsyo? Ngunit ang kasunduan ay nagsasaad na. Aalis kang wala. Mula sa tanggapan ng pagpaparehistro ng kasal. Ano? Cade, wala kang hiya at sinungaling ka. Mahal, paano ako mabubuhay ng walang pera? Wala akong kagalingan sa kahit ano. Alam mo naman na hindi ka magaling sa kahit ano. Nagtayo ako ng maraming kumpanya para sa iyo. Pero lahat sila ay nalugi. Hindi kita pinilit sa anumang bagay. Pero binigyan mo ako ng napakalaking regalo. Wala akong pakialam kung mamatay ka sa gutom. Ayaw ko itong pirmahan. Ipinipilit mo na hatiin sa kalahati ang mga ari-arian ng kasal. Pinahamak mo ako. Hindi ko alam na si Cade ay ganito pala katuso. Kasalanan mo lahat. Kung hindi, kaya kong mabuhay kahit saan dahil si Cade ay kaklase ko. Kasalanan mo lahat. Bakit lahat ay laban sa akin? Ano ba ang mali kong ginawa? Akala niya pa rin na wala siyang kasalanan. Ninakaw mo ang malaking halaga ng pampublikong pondo. Ang legal team ay nagsimula na ng proseso. Malapit ka nang dalhin para sa investigasyon. Makukulong ka. Pampublikong pondo? Siya ang nagbigay sa akin ng pera. Anong pampublikong pondo? Ninakaw mo ang $100 milyong mula sa kumpanya bilang regalo sa iyong kasal. Ito ay pagnanakaw pa rin. May pera ako. Ibabalik ko na lang. Huli na ang lahat. Sumasakit ang tiyan ko. Mahal? Buntis ako. Ano? Mahal? Buntis ako. Buntis ka? Oo. Naaalala mo ba noong araw na binisita natin ang libingan ng iyong nanay? Nangako kami sa kanya na bibigyan namin siya ng isang malusog at matabang apo na lalaki ngayong taon. Inalagaan ko ang aking kalusugan mula noong araw na iyon. Nagbunga ang aking pagsisikap. 2 buwan na akong buntis. Sana ay sorpresahin kita. Alam kong nagkamali ako at hindi ko makuha ang iyong kapatawaran. Hindi ko inaasahan na patawarin mo ako. Ngunit ang ating sanggol ay walang kasalanan. Tuwang-tuwa ang iyong nanay kapag narinig niyang buntis ako. Huwag kang magpanggap na kawawa. Hindi ako naniniwala. Alam kong hindi ka maniniwala sa akin. Hindi kita sinisisi. Kasalanan ko ang pagtataksil sa'yo. Buntis ka ba talaga? Ano kung nandaya ako?
Kailangan mo pa rin akong alagaan sa natitirang buhay mo. Sana'y sorpresahin kita. Pero hindi ko inaasahan na magiging ganito. Alam kong mali talaga ako. Mahal, mapatawad mo ba ako ngayong isang beses lang para sa sanggol? Ginoong Yale ay walang pakialam. Malamang ayaw niya ang bata. Binibining Sot ay buntis pa rin kahit na ano ang ginawa niya. Cade Yale, talagang walang puso. Dugot laman niya ito, kahit mga hayop ay hindi sinasaktan ng kanilang anak. Mahal, hindi naman talaga ito kasalanan ko. Kasalanan ni Sean. Sinamantala niya ang katotohanan na magkasama tayong lumaki at gumamit ng iba't ibang paraan para pumayag ako. Wala akong magawa, kundi sumunod. Mahal, ipapangako ko hindi na ito mauulit. Patawarin mo ako, ha? Ano ang pinagsasabi mo? Hindi ako mali. Pinilit mo akong pakasalan ka. Wow. Hana Sot, ginagawa mo ito. Sabay tayong bumaba. Tigil ang pagtingin. Buntis nga siya. Pero masasabi ko sa iyo ang isang lihim kung ipapangako mo na maging responsable. See ya. Nagpa-DNA test ako habang lihim si Hana. Na nagpapa-check up sa pagbubuntis. Hindi ito ang iyong sanggol. Akin ito. Sean Judd, bastardo ka. Inipit mo ako. Sinira mo ang kinabukasan ng ating sanggol. Ikaw ang may gawa nito sa sarili mo. Arg. Binibining Shaw, ipaalam sa legal team na harapin ang mga taong ito ng mas mahigpit. Tigilan na ang away. Tigilan na. Ano ang ginagawa mo? Cade, ipinangako mo sa akin na hindi mo ako pananagutin. Cade, Cade Yale.